Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:06 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was, Miyerkules, Mayo 20, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Headline. Top 5 most wanted person sa Antique na dakpan sa Banwasang San Remigio. Headline. Mga organic agriculture practitioners sa Western Visayas diwat nagintipon sang DA sa Iloilo City. Headline. Exhibit nga nagapasundayag sa mga organic na produkto ginbuksan sa DA sa Kapitolyo. Headline. Dibuke nagpangabay sa mga barangay officials ng mga pata sa pagpili sa eskolar. Headline. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang top 5 most wanted person sa probinsya sang Antique sa ginpatagan nga manhunt operation sa barangay Aningalan, San Remigio, Antique. Ang suspect, kinkilalang si Alas June, 24 anyos, kag nagapangatubang sang kaso nga statutory rape through sexual assault. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, wala untat ang operasyon sang kapulisan. Agud madakpan ang mga may salabton sa layi para maproteksyonan ang mga pumuluyo sa karon. Yara na sa kustodiya sang San Remigio Municipal Police Station ang suspect samtang ginahulat ang judicial proceedings. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwat ang sa Department of Agriculture Western Visayas sa mga organic agriculture practitioners sa bugos nga riyon pinagi sa 11th Regional Organic Agriculture Congress nga nagapadayon sa Iloilo City. Katuyuan sa pagtilipon nga matibong ang organiko nga pamaagi sa pagpanguma kag maistoryahan ang pila ka kadrag-an kag panghangkat nga ginatubang sang sektor. Lakip sa mga topiko sa Congress ang mga gingamit nga teknolohiya sa nanari-sari nga tanong pag-ubra sa organic feeds kag konsepto sang trash to cash. May pag-ambitan man sa mga best practices salin sa mga grupo sa mangunguma. Nagalawang DA nga pinaagi sa aktibidad, madamo ang maganyat nga magsaylo sa organic agriculture labi na nga ini pamaagi hindi lang barato kundi mas mapuslanon pa sa palibot kag sa lawas sa ikaayong lawas sang tawo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na ginbuksan sa Department of Agriculture Western Visayas ang Organic Agriculture Product Exhibit sa Casa Real de Iloilo. Ang aktibidad magalawig tubto Biyernes Mayo 22 kag ginapakigbahinan sang siyam ka asosasyon sa mga organic practitioners sa riyon. Ini ginalakipan sang Tubungan Vegetable Producer Association, Aklan Provincial Organic Producer Association, Pututan Organic Practitioners Association, Kabatuan Organic Farmers and Practitioners Association, Guimaras Organic Forerunners Association, Dao Organic Farming Producers and Traders Association, Slow Food Bingawan, Namukon Farmers Association, kag Integrated Diversified Farmer Association of Zaraga. Tanyag sa mga asosasyon sa publiko ang nanuhay-tuhay nga produkto kaangay sa mga utan, prutas, panakot, ilimnon kag kalanon naging patubang siging proseso sa organiko nga pamaagi o kung wala sang lakot nga kimikal. Ang exhibit ang kabahin sa mga aktibidad sa nagapadayang 11th Regional Organic Agriculture Congress sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpangabay si Iloilo Liga ng mga Barangay President Cap Amalia Dibuque
sa mga kasubong nga barangay officials nga mangin patas sa pagpili sa mga estudyante nga mangin benepisyaryo sa 20,000 pesos sa idalom sang Bagong Pilipinas Barangay Scholar. Madumduman nga may mga nagpahayag sang kabalaka nga posible maabuso ang pagpili sang benepisyaryo. Suno sa Kapitolyo, target nga ma-release ang suporta sa Hulyo kadungan sang liga ng mga Barangay Day. Naibaluan nga kada barangay sa Iloilo nakatalana nga magbaton sa 200,000 pesos katunga para sa 5 ka eskolar samtang ang katunga para sa barangay identified priority projects. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maligalagon nga nagkatapos sa ginihiwat nga theoretical driving course seminar sa LTO Aklan District Office, ang 173 ka partisipante gikan sa probinsya sang Aklan. Ang seminar ang nagasakop sa pagtudlo sa malug mag-apply sang lisensya sa din sila ang ginapaidalom sa lecture na nungod sa mga traffic rules, road safety standards kag responsible driving practices bilang makabig pundasyon sa maluyag mangin driver. Ang aktibidad ang nangin madinalagon sa pagbuylog man sang sangguniang kabataan sang barangay na isod sa pagpamuno ni SK Chairperson Honorable Wella May Alonsagay kag sang naisod Barangay Council nga ginapamunuan ni Honorable Errol Unsan. Ang pagtanyag sang theoretical driving course ang isa sa padayon nga ginapasangkad sang Land Transportation Office agud makahanas kag magkatudlo sa mga luwag mangin responsable nga mga driver sa palaabot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magaserbi nga pilot area ang Pasig City sa pagpatuman sang digital waste tracking system sa 15 ka barangay bilang kamayon sa gipasangkad nga solid waste management program sang LGU. Katuyan sa tikang nga mapanami ang waste diversion kag barangay level planning kag mapanubo ang plastic leakage sa palibot pinaay sa mas organisado kag data-driven nga sistema. Pabaskugon man sini ang kampanya sa husto nga pagbahin-bahin sang basura, responsable nga pagdumala sang basura sa mga panimalay kag partisipasyon sa komunidad sa idalom sang social and behavior change communication initiatives pinaagi sa digital tracker matumod kag mapamaan man ang importante nga papel sang informal waste sector sa waste recovery kag recycling para sa isa ka inklusibo nga waste management system sa Pasig City. Kabahin sa inisyatiba ang Philippine Plastics Circularity Project nga ginapatuman sang United Nations Development Program sa pungsod sa bulig sang The Coca-Cola Foundation ug technical assistance gikan sa Central Philippine University. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PIW ginanda ng worst case scenario sa water supply sa syudad bangod sa El Nino masobra 30 ka water tankers na kandang i-deploy sang kumpanya. Detalye sang balita Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginahandaan na sang Metro Pacific Iloilo Water ang worst case scenario sa water supply sang syudad kung sa diin kinahanglan na nga magpatuman sang water scheduling bangod sa epekto sang El Nino. Sa press conference sang Miyerkules, ginpahayag ni Angelo David Berba, Chief Operating Officer sang MPIW nga nakahanda sila sa tion nga magkulang ang supply sang tubig sa syudad bangod sa epekto sang El Nino. Ginatag niya ang ila ginapreparahan nga worst case scenario amo ang kung maglabot sa 15 million liters per day ang supply sang tubig sa syudad kung sa diin kinahanglan na nila nga magpatuman sang water rotation kag water tankering. Ginlaragway niya ang naging sitwasyon sa 2024 kung sa diin naglubo sa 54 MLD ang supply sang tubig sa syudad kag nagpatuman sila sang water tankering system. Sa karon yara na sa 80.64 MLD ang kapasidad sang MPIW. Sa tion nga maglala ang sitwasyon sang water supply kag magnubo na ini sa 50 MLD. Ginpayag ni Berba nga ang lubos nga maapektuhan ng ilang nga mga konsumidor sa Iloilo City. Bangod sini lakip sa ilang ginahandaan ang pag-deploy sang 32 ka water tankers. Ang water tankers i-deploy sa mga kabarangay nga hindi malabutan sang service area sang MPIW kag mga barangay na apektado sang ilang nga infrastructure projects. Nakahanda man mag-umend ang ilang nga sister stations sa Dumaguete para sa dugang nga water tanker. Padayon naman ang pagbantay 24/7 sang ilang nga engineering team sa pag-repair kag pag-recover sang nagalik nga linya sang tubig. Ginatapos man sang MPIW ang ilang nga pipeline infrastructure projects na target mahuman subong nga tuig, partikular sa mga area sa La Paz, Molo, Haro, City Proper, Mandurriao, kag San Miguel. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Professional Regulation Commission gindugang ang Ross City Capiz bilang testing center para sa September 2026 LEPT. Detalye sang balita Marian Grace Araneta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Designate bilang dugang at testing center para sa September 2026 licensure examination for professional teachers o kung LEPT ang Rojas City, Capiz. Sandig sa Resolution Number 2174 Series of 2026 ang PRC, ging dugang at testing center ang syudad para sa nakaschedule nga pasinawan sa Setyembre 20. Una na nga nakabato ng komisyon sa request gikan sa Office of the City Mayor nga i-designate ang Rojas City bilang testing venue. Ginrekomenda naman sa PRC Iloilo ang approval sa request ng syudad agud ma-accommodate ang mga examinee sa kalapit na lugar kag malikawan ang long distance travel. Ginabanta miyara sa masobra sa 1,300 ka prospective examinees nga magakuha sang LEPT sa Rojas City. Samtang ginalauman nga magabukas ang aplikasyon para sa LEPT sa Mayo 22 kag magalawig tubtob Hulyo 23. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May pagnubo sa presyo sang kuryente sang more power para sa bulan sang Mayo sa pihak sang sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon yana sa 11 pesos 87 centavos per kilowatt hour ang residential rate halin sa 12 pesos and 14 centavos per kilowatt hour sang tinalikdan nga bulan. Nagnubo man sa 11 pesos per kilowatt hour ang commercial rate halin sa 11 pesos and 21 centavos per kilowatt hour. Ginalandaw nga rason sa paghulag sa presyo sa kuryente pagnubo sa transmission charge sa 0.26 kilowatt per hour kung ikumpara sa nagligad nga bulan. Mayara man sa pagnubo sa system loss charge bangod sa pagnubo sa transmission charge. Sa kabilugan nagnubo ang system loss gikan sa 5.37% tubto 5.2% nagidlang. Sa generation charge may pagsaka ng 0.05 per kilowatt per hour bukod ini sa pagtaas ng presyo ng coal kay transport cost bukod ginapabakal pa ini sa gwa sang pungsod rason man ng inflation kagulag sa foreign exchange sa pagtaas ng generation charge. Nakita man ang pagsaka sang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market sa di naglabot sa ang presyo sa 4.47 per kilowatt hour. Sa pagsaka sa generation charge na pangitaan sa paagi sang more mapanubo ang presyo ng kuryente paagi sa pagbakal sa mga bilateral contracts sini nga mayara sa manubo nga presyo. Sa subong, ginabatayan sang more power ang hulag sang presyo ng kuryente sa bulan sang Hunyo. Matapos ang pila ka yellow kag red alert status sa ginpagawa sang NGCP nga nagakahulugan sang kakulangan sang supply sang kuryente kung ikumpara sa demand. Sini ginapasiguro sang more power ang himpit sini nga pag-alagad sa mga Ilonggo labi na nga may ilabi na sa paghatag sang barato nga presyo sang kuryente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Second batch ng fuel cash assistance sa transport sector beneficiaries ging panagtag sang LTFRB6. Detalye sang balita, Janelle Bacra. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tumanang pasalamat sa taxi driver nga si Wermer Sioho, 51 anyos, ang malabag pa Iloilo matapos makabaton sang fuel cash assistance gikan sa LTFRB. Isa siya sa mga nagingagaw sa pagkuha sang ayuda sa second batch sa distribution sang fuel cash subsidy. Yara sa 5,000 pesos ang nakuha sa mga taxi drivers kag 1,500 pesos naman sa jeepney drivers. Kalabanan sa mga nagkuha sang ayuda subong ang mga naulihi sa pagproseso sang ila dokumento kag ang iban wala makahingagaw sa first batch. Bukas ang LTFRB6 sa pagbaton sa mga luyag magkuha sang ayuda basta kumpleto lang ang ilang mga requirements. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ambahan sang Iraynon Bukidnon highlights sa National Museum Heritage Month Lecture Workshop sa Antique. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-highlight ang ambahan sang Iraynon Bukidnon sa ginhiwat nga musika puluan lecture workshop on ambahan of Iraynon Bukidnon sa National Museum of the Philippines o kon NMP San Jose de Buenavista Antique nga ginpatigayon sining karon lang sa Old Antique Capitol. Ang kahiwatan nga gintambungan sa kaping 40 ka partisipante nga kalabanan ng estudyante kabay sa selebrasyon sang National Heritage Month. Ang programa nagtanyag sa duwa ka culture bearers nga sanday Elpidio Canha, Indigenous Peoples Mandatory Representative gikan sa Banwasang Valderrama, kag Master Chanter nga si Alberto Taylober Apolinario nga gikan man sa Valderrama. Gimpahayag ni Maricin de los Santos, Officer in Charge ng NMP San Jose de Buenavista Antique, nga tuyo sa programa nga mainganyo ang komunidad, ilabinagin ang mga estudyante nga mas makilala ang intangible cultural heritage sang indigenous peoples ang Antique.
Ang ambahan isa ka tradisyonal nga chant nga ginahimo sa mga importante nga okasyon sa komunidad kapareho sa kasal o pesta. Mahimo man ini nga pagdayaw sa mga bisita o kung pagbayluhanay sa mga opinyon sa tunga sa duha ka chanters. Ginpahayag ni Kanhang ang Iray ng Bukidnon, isa sa 3 ka mayor nga indigenous peoples group sa Antique, lakit man ang Ati kag Kuyunon nga naghalin sa Palawan. Ang mga komunidad sa Iray ng Bukidnon makita sa mga banwas ang Valderrama, San Remilio, Lawaan kag Libertad. Magluwas sa ambahan kilalaman ang Iray ng Bukidnon sa biyaay kag sa ila courtship dance nga dapay-dapay. Nagtakop ang programa pinaagi sa pag-chant ang partisipante sang ambahan. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaginabi-abi sa Bureau of Jail Management and Penology si Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety Jed Patrick Mabilog siya pagbisita sa National Headquarters ng ahensya sa Mayo 19. Kaupod ang command group, in-welcome ni Chief BJMP Jail Director Ruel Rivera si Mabilog. Nalakip ang BJMP sa idalom sa mga ahensya ng gobyerno nga pagdumalahan sa opisina ni Mabilog bilang bago nga USEC for Public Safety. Maglo sa BJMP, kina-oversee man sa iyang opisina ang Bureau of Fire Protection. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 4.2 kilos ang syabong nagabalor sa 28.5 million pesos ang nakumpiska sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, Bacolod City. Ang suspect, kinikilala nga si alias Bungi, 36 anyos, residente sang Nainambitan nga lugar. Ang nakumpiska ng illegal nga droga ang ginsumbite sa PNP Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Giyendayaw naman ni PRO-NIR Director Police Brigadier General Romano Cardinio ang operating unit sa madinalagon nga operasyon. Nagkapabiling nga komitidong PRO-NIR sa kampanya kontra illegal nga droga sa Isla Sang Negros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PSWD Kalay SIDS na kumpleto ng pagpanagtag sang financial assistance sa 150 ka PWD sa Tangalan Aklan nga benepisyaryo sang Cash for Work program. Detalye sang balita, Marian Grace Arañata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. 100% na nga nakompleto sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Kalay SIDS Regional Program Management Office Region 6 ang payout para sa 150 ka benepisyaryo sa Cash for Work program para sa persons with disabilities o kung PWD sa Tangalan Aklan. Kada benepisyaryo nagbatan sa tig 5,500 pesos. So 150 nga benepisyaryo, 130 sa ila ang PWD beneficiaries kag 20 ang benepisyaryo sa ilalim sang therapy program. Ginpangunahan ni Social Welfare Officer 3 Felix Galarian Jr., focal person sang Cash for Work program sa rehiyon ang payout. Ang Cash for Work program nagahatag sang short-term employment kag adlaw-adlaw nga sweldo sa PWDs o kung sa ila caregivers sa baylo sang community works, kapareho sang pagpanilo, gardening kag iba pa nga serbisyo publiko sa sulod sang 10 ka adlaw. Ang therapy program naman nagatuod nga kilalahon kag i-compensate ang mga miyembro sa pamilya nga nagataptap sa mga individual nga may severe o kon irreversible disabilities pinaagi sa pagtanyag sang financial support paagi sa paghatag sa financial nga suporta para sa mga buluhaton sa pag-atipan kapara sa pagpaligo, pagpailis, paghanda sa pagkaon kag basic medical management. Sa kabilugan, may 470 ka target beneficiary sa 3 ka munisipalidad. Ang aniniin sa Antique, Batad sa Iloilo kag Tangalan sa Aklan, nga may kabugusan ng alokasyon nga 2.5 million pesos. So this year, 100% na ang ato niya payout, ang kapag nato nag-payout sa May 14. So ato niya aniniin is yesterday, So overall, ang ato niya target niya 470 nga beneficiaries para sa atin na PWD and persons with total disability naka-receive na sang cash 100%. Kabatian ang kabaysang pahayag ni Gilaran. Para sa Bagong Pilipinas, Ma'am Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Resolusyon nga nagapahanugot kay Governor Defensor nga batuno ng masobra 344 million nga suporta para sa kabarangayan aprobado sang konseho. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
Naghatag sang update on Department of Public Works and Highways kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa padayon nga development nga ginapatindog nga government center sa Santa Barbara. Suno sa Kapitolyo nagapadayon ang roadway embankment kag konstruksyon sang drainage kag slope protection structures. Nagsugod naman ang pagpatindog sang Phase 1 sang anom kapanalgan nga multipurpose building. Una na nga ginpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. nga nabato na ang 100 million peso nga budget allocation sa idalom sang 2024 General Appropriations Act para sa multipurpose building Phase 1. Naka-request naman ang probinsya sang dugang nga pondo sa national government. Igapresenta naman sang gobernador ang proyekto sa mga potensyal nga private partners. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagwas ang explainer si Liga ng mga Barangay President Iloilo Province kag ex-official board member Amalia Dibuque tuoy sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars. Ini kasunod sang anunsyo nga ang opisina sang presidente magatag sang 100,000 pesos sa kada barangay para sa 5 ka kwalipikado nga eskolar nga magabaton sang 20,000 pesos. Sandig kay Dibuque prioridad sang programa ang incoming fourth-year students para sa school year 2026-2027 labi na ang halin sa pigado nga pamilya. Kag ang mga estudyante nga naghalin sa pamilya nga wala gid sang may nakatapos sa kolehiyo. Apang pananglit wala sang fourth-year student sa barangay, mahimo pilion nga mangin beneficiaryo ang mga incoming third-year college students. O kanang TESDA scholars nga may national certificate o kanang mga estudyante sa 5th o 6th year nga mag-graduate sa school year 2026 to 2027. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aprobado sang sangguniang panlalawigan ang resolusyon nga nagapahanugot kay Governor Arthur Defensor Jr. nga batunon ang 344 milyon nga suporta para sa kabarangayan halin sa national government. Ang pondo nga batunon sa probinsya para sa bawat barangay makikinabang program sa ring kada barangay sa Iloilo Province magabaton sa 200,000 nga tungal sa duha ka bahin, 100,000 para sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars, kag ang katunga para sa barangay identified priority project. Suno kay Vice Governor Lian Dibuque, ang probinsya sang Iloilo may pinakadako nga budget allocation sa bilog nga pungsod. Nagpasalamat naman si Dibuque kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bangutanan nga barangay sa Iloilo ang mabuligan sang nasambit nga programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Mayo 20, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.